Magandang araw sa inyo mga banateros. Lumabas na nga ang spy ni Marcos. Kaya nako, booking na booking natin ito mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, magandang nangyari sa Tricom kanina kasi kanina ho, lumantad na ang spy ni Marcos. Nako po. Ay nako. Napaghahalataan. Alam nyo mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito. Matagal ko na sinasabi sa inyo na talagang mag-iingat po tayo. Lalong-lana po sa mga dating loyalista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan po ang hari ng budol. Yan po ang pinakamagaling na magsinungaling, pinakamagaling na mamloko ng tao. Alam nyo kung paano ko nasabi yan? Simple-simple lang naman po mga kababayan eh. Isipin nyo, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa Pilipinas at talagang noon, nadiskubre na kaliwat kanan ng pagnanakaw ng kanilang pamilya. At sa ngayon nga, nahatulan pa yung kanyang pamilya, yung kanyang, I think, yung kanyang nanay, na meron pang kaso na kinakaharap ngayon, di ba? Meron pang mga guilty verdict na ng hukuman. And yet, napabango niya yung kanyang pangalan at sa sobrang pabangong ginawa niya, mantakin mo, nakipag-unity team ho ang Duterte. Ganun niya na pabango. Mantakin mo yun ha. Ganun niya na manipulate. Aminin na natin. Kaya nga aminado naman po si BP Sara Duterte. Nabudol din siya, di ba? Ibig sabihin, he was able to manipulate people believing na maayos ang kanilang pamilya. Ganun po siya. Yan ang kanyang masteral degree. Ika nga, yan ang kanyang PhD, di ba? Yung manggago, mambudol. Ibig sabihin, magaling sila sa propaganda. So, in line with that, sa tingin ko talaga yung mga estilo na nangyayaring fake news o kaya yung mismong video at yung mga taong nagkarga niyan, ika nga, ay sabi ko nga sa inyo, budol yan. Maniwala kayo sa akin. Simula pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ayaw nyong maniwala. Nagagalit pa kayo. Kesyo, ang dami nyo pa sinasabi sa akin, ang dami nyo sinasabi sa mga banateros, pero una pa lang, amoy na amoy ko na yung ganyang galawan. Galawang Marcos yan eh. At kanina, napatunayan natin na talagang galawang Marcos itong lintik na issue na ito. Mamaya, ipapakita ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung kanilang style na ginawa sa kamera kanina. Ang lupit, sinasabi ko sa inyo. Ang lupit ng pag-establish kay Pebbles. Mantakin mo ha. Si Pebbles Talakera, kita naman po natin yung baliktaran na yan. Tapos kita natin yung kanyang mga kasinungalingan. At alam nyo naman, may akusasyon pa yan. Hindi ko na lang babanggitin pero tanong nyo na lang sa ibang vlogger. May akusasyon pa dyan. O itanong nyo na lang sa mga taga-Japan. Naku, ayaw ko na lang magsalita. Ayaw ko na lang magsalita. Pero alam ko ang istorya niyan dito sa Japan. Lahat ng mga kakilala niyan dito, sinabi na sa akin kung ano ang karakas ni Pebbles dito sa Japan. Alam ko po. Hindi na lang ako magsasalita dahil mahirap na. Alam mo naman ngayon sa gobyerno, tila si Pebbles na ang standard ng katotohanan. Si Pebbles na ang standard ng karunungan. Sabi nga ito lang masasabi ko dyan. Ha? Birds. Ha? Birds with the same feather, pack together. Ay, hindi. Iba yun. Ha? Sa madaling salita, pagka magkakarakas, pag pareho sila, magsasama talaga yan. Oh. Alam naman po natin kung anong karakas ni Pebbles. Inamin naman niya yan. Dati pa. Oh. Dati niyang daw ginagawa yun. Pero, hindi ako naniniwala. Walang pagbabagong magaganap sa tao unless ito'y hipuin ng banal na espiritu, ika nga. Hindi magbabago, hindi kaya magbago ng tao. That is impossible. That's beyond impossibility. Unless God moves. Sabi nga, unless gumalaw sa buhay mo ang Panginoon, diyan ka lang magbabago. Hindi mo kaya magbago. Kaya yung sinasabi nilang, nako, dati siyang ganire, tapos ngayon, hindi na daw. Maniniwala kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Maniwala kayo sa akin.
Kalokohan yan. At no wonder, bakit bumalik siya kay Marcos? Alam na natin, magkapareho ng Caracas eh. Oh, baka magkasama pa yung nako, hindi ko na lang sasabihin ha, pero baka magkasama pa yan. Oh. At ngayon napatunayan natin na talagang meron silang binuong script at ito masama mga kababayan. Ito masama. Na sana ngayon nare-realize yun na. Kaya lang tila yung iba bulag pa rin eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, hindi ako gullible. Basta ang Banateros, hindi gullible. Hindi ako gullible. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang tinasabing mataas ang radar sa mga ganyan. Hindi ako basta-basta nabubudol, naloloko o nauuto. Yan ang tandaan ninyo. Sinasabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo sa dating loyalista na ngayon nagpapanggap na anti-Marcos. Alam mo ang Marcos, kayang magtanim niyan ng fake news. Kaya niyang magsabi kabilang bakod tapos mag-pretend na kaaway niya sarili niya. Tapos kayo maniniwala. Maniwala kayo sa akin, ganyan ang mga Marcos. Kaya nga, alam mong strategy nila? Paa-atake sila ng paa-atake. Tapos si Marcos kunwari magpapaawa, magpapaganyan. Parang inaapi ako. Style nila yan. O, panoorin natin itong parte ng Tricom kanina, ay kahapon, dito kay Pebbles. So, ito panoorin natin. Nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. So diyan, dinedegrade nila yung issue ng bangag si Marcos. Sinasabi nila, pinaplano pabagsakin siya. Eto, makinig kayo. Makinig kayo ha. Ipapaliwanag ko sa inyo na maigi para maunawaan ninyo at sana bukas ang pag-iisip ninyo. I pray that you open your mind about this. Kasi marami talaga sa atin, madaling madala, nabudol na kayo noon, nagpapabudol pa rin kayo hanggang ngayon. Eto lang, makinig kayo na mabuti. Si Pangulong Duterte ay isang matibay na sandigan at pag nagsalita ay hindi huyan out of nowhere o kinukuha lang yung salita niya sa hangin. Si Pangulong Duterte pag nagsalita, meron po yang pinanggagalingan. At yung intelligence niya ay isa sa mga strength ni Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Dati siyang mayor. Alam niya ang galawan na ganyan, yung intelligence para makahuli ng kriminal, para makahuli ng taong dapat hulihin. Diba? Diyan po gumagalaw ang galaw ng mga mayor. Nung naging presidente siya, nakita niya lahat yung mga dapat niya makita. At kaya nga po, ito lang, for your information. Okay? Nung una niyang sinabi na bangag si Marcos, hindi nga lang niya pinangalanan nung time na yon, pero meron siyang sinabi na isang kandidato dyan, nagko-cocaine. Nung binanggit niya yon, tandaan niyo it was my first interview. Naging trending po yan, yung online. Alam nyo po ba na ang topic that time, supposedly, nung kami po'y nag-uusap off-cam, ang topic po niyan dapat ay yung tungkol kay Bongo na hindi siya kinokontrol ni Bongo. Kasi si TP nagpalabas sa social media na kesyo, di ba si Pangulong Duterte sumama kay Bongo doon sa filing ng candidacy ni Bongo. I think it was Vice President pa. Tapos pinalabas ni TP na kesyo kinokontrol daw ni Bongo si Pangulong Duterte. Nung gabi na yon, nag-usap po kami ni Pangulong Duterte at nandun din po si Senator Bongo. At ang dapat na interview ko ay gusto niyang sagutin yung tungkol doon sa kinokontrol siya. Yun po dapat talaga ang tema ng interview. Okay? Pero, during the interview, it was recorded. Biglang nagsalita si Pangulong Duterte na may isang kandidato dyan na gumagamit at hanggang ngayon ay gumagamit pa rin. At that time, nasyak ako nun kasi ako yung nag-i-interview at that time eh. Online yun via Zoom. Pagkatapos nung aming recorded video, tinanong ko pa yun.
Sabi ko, Mr. President, are you sure na gusto nyong ilabas ito? Kasi alam ko that it's going to be a trending, or hindi lang sa trending, talagang masasyak ang taong bayan nun. First time niyang sabihin na gumagamit si Marcos nun. Wala nang iba kasi na tinutukoy doon, obvious naman. Alam nyo, ang sagot niya, yes. With all the convincing, yes, gusto ko ilabas yan. Wala nang nagawa si Bongo, wala nang nagawa yung... Kasi at that time, presidente pa siya eh. Wala nang nagawa ang protocol, wala na. Kasi nung tinanong ko, gusto niyo po bang ilabas to? Kasi baka mamaya ilabas ko tapos ipadelete sa akin. So sinigurado ko talaga na ilalabas yun. That was the first time na sinabi niya yan in public. Okay? In public. Pero alam ko na po yun dahil madalas niya na pong nababanggit yun pag nagkikita po kami. So, yun po ang talagang matindi. At because of that, ang tindi po ng niresulta nito. Imagine niyo ang tindi ng talagang mantakin mo, presidente nagsabi sa isang tao na kandidato na yan, adik yan. Ang lupit nun, durug. As in, durug na durug si Marcos nung time na yon. Pero, gumawa sila ng counter. Kasi hindi tumigil yun eh. Yung sinabi na yon, sinundan pa ng rally yun, sinundan pa ng kung ano-ano, na sinabi ni Marcos, sinabi ni Duterte na si Marcos ay bangag. Sunod-sunod dyan eh. Eto, isipin ninyo ha. Isipin nyo na maigi to kung bukas lang naman yung pag-iisip ninyo. Isipin nyo mabuti. Ha? Kailangan ma-counter ni Marcos yun. How did he do that? Through the video. Kinounter niya. Kailangan merong lumabas na peke. Para yung sinasabi ni Duterte ay magmukhang peke. Kailangan niya magplant ng mga tao na magsasabing eto yung video. Eto yung video na alam naman po natin sasablay. As a matter of fact, isa po ako sa mga nakakita ng video na yon bago ilabas. Alam mo, sinabi ko, diretsuhan na to. Para ho tayo ay magkaliwanagan tungkol sa video na yan. Alam mo, dun sa taong nagsabi sa akin na ito yung video, nung tiningnan ko yung video, my first reaction, kasi po ako yung editor din, first reaction, hindi yan totoo. Yun kagad ang unang reaction ko. Pero hindi ko na sinabi dun sa taong kausap, nagpakita sa akin. Okay? Hindi ko na lang siya kinontra, pero kasi parang gusto niyang pag lumabas, parang gusto niyang ipashare ko, parang ganon. Hindi ko sinakyan. Dahil alam ko, deep inside my heart, I'm not convinced. Alam mo sinabi ko, para sigurado akong kumbinsedo ako, ito lang, simple lang sinabi ko, kung si Duterte maglalabas niyan, susuportahan ko yan. Ipakita nyo yan sa presidente. Kay Duterte. Ipakita nyo yan kay Duterte. Pag sinabi ni Duterte legit yan, then I will support that. Pero pag hindi niya sinabi yon at hindi siya ang naglabas, I will not support that. Deep inside me, yun ang nasa isip ko. Diba? Bakit to kanyo? Hindi ho maglalabas si Pangulong Duterte na kasinungalingan. We all know President Duterte. He has the chance to stay in power. He did not do that. He has that sabihin na nating most yung kanyang trust rating. The highest trust rating ng isang presidente. Kaya niya nang magrevolusyon. Walang aangal dyan. Tuloy-tuloy na sana siya. Hindi niya nga ginawa. Kasi si Pangulong Duterte, it's all about legal. Kaya nga, ang hamon ko dun sa tao na yun, ipalabas niyo yan kay Duterte, suportahan ko yan. At itong tao na ito ay malapit kay Duterte. Gets ninyo? Malapit itong, hindi ko na lang papangalanan, hindi ito vlogger. Okay? Linawin ko, hindi ho ito vlogger. Malapit po ito kay Duterte. Kilala mo kung sino ka. Nilapit sa akin yan at yan ang sinabi ko. Ipalabas mo yan kay Duterte and I will support that. That first video na panood ko yan, nung ipinakita sa akin yan when I was in Davao. Yan yung istorya niyan.
Kaya nga, alam ko na kaagad, sa loob-loob ko, oh my golly, huwag niyong ilalabas yan. Dahil alam ko, yan ay pain. Hindi, again hindi ko sinasabi itong tao na ito ay galing kay Marcos. I'm pretty sure, itong tao na to, hindi to galing kay Marcos. Pero kung sino man yung nag-feed sa kanya, galing kay Marcos yun. Sigurado ko, that video came from the Marcos camp. I'm not saying it came from Marcos, but definitely it came from the Marcos camp. Alam nyo, hindi ko na lang sinasabi yan nung time na yan kasi alam ko maraming magagalit sa inyo. Iisipin nyo na naman, this is about Maharlika and me. Hindi, this is not about Maharlika. Maybe, kahit nga siguro si Maharlika, na-feed siya ng fake. Again, pwedeng na-deceive din siya. Na hindi lang niya siguro naisip na na-deceive siya. I'm not saying again this is not about me and Maharlika. This is again, wag nyo kaming pag-awayin. Hindi ko aawahin yan. Okay? But I'm pretty sure na may problema dun sa video. At mismong, ayoko na lang magbanggit, yung mismong kumarga ng mga video na yan, yung iba, hindi ho lahat, dinawin ko. Yung mga kumarga ng video na yan, alam ko some of them came from Marcos. One of them is Pebbles. Hindi lang ako nagsasalita, pero I know na merong gagawin tong hindi maayos. As a matter of fact, noong una, nagfi-fishy pa nga ako dito Medyo kinakausap-kausap ko pa ito. Tinitingnan ko talaga kung legit ba, ganito. Mini-message ko pa siya noon. Tinisigurado ko lang. Diba? Pinapasakay ko. Kunwari magtropa kami na sige. Pero alam ko na noon, may something dito. And ngayon, na-confirm yung something na yun. Eto yun, yung script. Script nila na kunwari ilalabas yung video, tapos bandang huli, may aamin at sasabing fake yung video na yan. Nakuha nyo? At anong purpose niyan? Pabagsakin si Marcos. So, ang nangyari ngayon, dina-downplay nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos. Dina-downplay nila by feeding a fake news na yung video na kasama pa ng fake testimony itong witness na ito na si Pebbles Talakera for the purpose of kasi gusto lang pabagsakin si Marcos. No! Let me be clear. Hindi gustong pabagsakin ni Duterte si Marcos. Ang gusto ni Pangulong Duterte, ituwid ni Marcos yung ginagawa niya. Pero ngayon, parang ang dating, si Duterte ang may kasalanan at gusto niyang pabagsakin lang ang mga Marcos. Parang ganun ang pinalalabas ng kwento na ito. Parang kumukontra lang ang mga Duterte sa Marcos. Hindi. Ilang beses po paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, gusto niya lahat legal. As a matter of fact, he can command. Sa totoo lang, wag na ho tayo maglokohan. Marami sa inyo nagtataka bakit di gumagalaw ang mga uniform personnel. You know why? Kasi hindi gumagalaw si Duterte. Simple lang yun. Sigurado ako, marami dyan, at alam ko yan, marami ho sa uniform personnel are still, yung passion nila o yung kanilang pagmamahal ay na kay Duterte pa rin. He can command a revolution but he is not doing it because ayaw niya sa illegal. Gusto ni Pangulong Duterte lahat daanin sa legal na paraan. Hindi ang pabagsakin ang gobyerno. Ayusin lang. Alam niyo kung bakit? Eto, sasabihin ko na laman sa inyo. Anyway, basta, nung unang rally, i-rewind ninyo, the first launching of Maisog in Davao, I was there. I was invited by PRRD before sumalang siya sa stage. Kasama ko pa si Mocha nun. You would see it, may picture yan. Nilabas ko. Alam ko na ang sasabihin ni Pangulong Duterte bago niya pa sabihin sa stage. Kasi sinasabi niya na sa amin po. Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino pa yung nandoon
na nagsasabi. But definitely not me, not Mocha, not even June Ebasco. May mga nagsasabi na parang it's time, Mr. President, nasa sa inyo na yan, kayo na talaga ang susundin ng tao, kahit polis, kahit sundalo, susundin kayo. Alam mo, sabi lang ni Pangulong Duterte, doon sa group of people na nandun, simple lang ang sinabi niya. Ayoko kasi ang makikinabang anak ko, hindi maganda. Alam mo, nung time na yun, dun talaga ako rumispeto sa mamang to. Sabi ko, grabe talaga ito si Duterte. Kaya niya Kaya niyang manguna. Kahit ngayon, lalo na ngayon. Kayang-kaya niyang manguna. Kayang-kaya ng anak niyang manguna. Pero bakit hindi ginagawa? Kasi nga, alam ni Pangulong Duterte na ang makikinabang yung anak niya. Ganon ang delikadesa ni Pangulong Duterte, ganong katindi. Ngayon, etong mga to, yang mga yan, nakikita ninyo, nandyan yan para durugit ang credibility ng mga sinasabi ni Duterte. Kaya ako naiinis. Naiinis ako pag hindi na lang ako nagsasalita. Pag may mga pumapasok na alam kong hindi naman tunay na maka-Duterte. Nagpapanggap lang. Ang dami po ngayon. Nahaluan po ang so far itong sila Joey, sila yung iba pang mga vocal ngayon, wala akong problema dyan. Sila po ay talagang tunay na maka-Duterte. Pero may mga humahalo talaga na nanggugulo, na nagkikreate ng chaos, misunderstanding. At ito nga ang ginawa nitong isa, sumali, binola yung mga tao, binola yung mga vloggers, at nung sinakyan siya, biglang bumaligtad out of nowhere. Kaya ingat kayo sa mga taong pumapasok and they would try to divide the group. You have to understand that. Kasi ako, may mga disagreement ako sa mga ibang vloggers para lang sa kaalaman ninyo. Pero I've tried my best to make sure na hindi ma-divide. Kaya pag may nakikita ako hindi ko gusto, tumatahimik na lang ako kasi ayoko ma-divide pa ang mga Duterte vloggers o Duterte supporters. Pero yung mga ganito, mga kababayan, mag-ingat po tayo. Dahil sinasabi ko sa inyo, matindi po sa kasinungalingan at pambubudol si Marcos. Gagamit po siya ng isa sa mga pumapasok sa Duterte camp. Yes, she just took her oath. Would he be the same as Miss Pebbles Cunanan? Yes Same. po. Your Honor, Yes. Thank you. I have here a sinumpaang salaysay. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribed and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At Ito, mantakin mo. Dumating doon, may affidavit na kaagad. Di ba? Halatang jokish eh. Mantakin mo, meron na po kaagad siyang affidavit dumating doon. Sinumpa ang salaysay na kaagad. Wow! Scripted na scripted. man nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, pwede bang? Talaga nag-makeup pa si ate. Ay, si kuya. Ano ba? Sorry. Ano bang gusto mo itawag ko? Baka mamaya magalit ka eh. Di ako sure ha. Kasi hindi ko nga maintindihan minsan eh. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga itatawag? Pag tinawag mo ng ate, magagalit. Pag tinawag mo ng kuya, magagalit din. Ano ba talaga gusto nyo itawag sa inyo? Sorry ah. Pakiano na lang, pakilinaw. Kasi I don't want to offend the feelings ng mga ano. Pero sabihin nyo na lang, ano ba talaga gusto nyo itawag sa inyo?
Char. Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Ayan, Pebbles na lang. Sige, Pebbles na lang. Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you. Yan. Dito sa part na to, ito papaliwanag ko yung ginagawa nila. Sa part na to, inaangat nila yung karisma ni Pebbles para makuha niya yung mga audience. Pebbles. Bigyan ko lang kayo ng sandal, konting background. Si Akop ay pulis. Dating pulis. Sanay po yan sa ganyang klaseng galawan. Sorry pasintabi na po sa ibang kapulisan natin. Alam ko yung mga ganyang galawan na para kunwari walang alam pero lahat ng mga ano na po sakto na sa script ika nga. Hindi na kailangan anuhin. Pebbles, tong sinumpaang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time. Medyo delayed yung audio. Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Diyan, ini-establish na ngayon na hindi siya pera-pera sa pagbablog. Diyan, ini-establish na ngayon na hindi siya gumagawa ng vlog o gumagawa ng fake news para kumita. Nagigets nyo? So sa madaling salita, ini-establish nila etong si Pebbles na professional ang dating. Kasi parang kasi sa kanila pagka pinagkakakitaan ng vlog, parang unprofessional parang ang dating masama, di ba? Dito ini-establish na hindi nagbo-vlog si Pebbles because of money. O, di ba? Kala mo hindi ko mahuhuli yan, ha? Yes po, kasi hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Yan. Online seller po, Mr. Yan, ini-establish na hindi siya talaga pera-pera pagdating sa pagbablog, di ba? Style nyo, bulok. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Paulit-ulit na, Halata- hindi na nabenta yung pangalawa. Wag mo nang nabenta na yung una Bebenta mo pa yung pangalawa, bulok na yun. Naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair, yung pong maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Tingnan niyo yan, ha? Tingnan niyo yung style na ginawa, in-establish dito. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Oh. Dito, in-establish ni Akop na hindi sinungaling si Pebbles. Okay? Pero tingnan nyo dito, ha? Ang bilis sumagot ni Pebbles kung kailan yung date sa maisog sa Hong Kong. Ang bilis niyang sagutin. Pero mamaya, meron siyang hindi masagot agad-agad. Pero ito, ang bilis niyang sagutin.
At sabi nga ni Akop dito, tinetesting lang kita. Oh. Kung talagang alam mo yung sinasabi mo. Style nyo bulok, halatang halata. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung may isog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Diyan ini-establish na yung mga rally ni Duterte ay lahat maisog. Hindi ko sinisira na maisog, kaibigan natin yung maisog na yan ha. Pero sa madaling salita, sinasabi nila dito, ang lahat daw ng mga rally ay eto yung, mamaya sasabihin niya, eto yung gustong pabagsakin si Duterte, ay si Marcos. Di ba? Eto yun, etong maisog. So, ini-imply niya, yung nangyari sa Hong Kong, gustong pabagsakin si Marcos. Sino ang organizer nun? Maisog. So ano yung maisog? Yan na nag-organize ng lahat ng mga rally sa buong Pilipinas na against kay Marcos. So, sa madaling salita, gustong pabagsakin, maisog, at ano yun? Lahat yan ng mga rally gustong pabagsakin si Marcos. Nakikita nyo yung picture dito? Nakikita nyo yung pattern? Hindi po lahat ng rally ay maisog. Para lang sa kaalaman ng iba. Hindi ho lahat. Meron dyan ang PDP ang nag-organize. Meron dyan yung iba. Ito para sa kaalaman nyo may iba ho na Team Duterte na organizer. Ito yung binanggit ni Pangulong Duterte doon sa, kung maalala nyo, magkaroon ng launching ng PDP sa Club Pilipino. Meron siyang binanggit na tao na yun ang pinaka-inatasan niya. Yun lang ang talagang authorized to represent him pagdating sa rally. Namit ko po yun Namit ko po yung grupo na yun. Para ho sa kaalaman nyo. Eto, sinabi ko na po ito sa rally. Rally po ni Isko. Pinagpaplanuhan na po noon yung Team Duterte, yung mismong inatasan ni Pangulong Duterte na sumama sa isang rally ni Yorme, ni Isko, para i-endorse yung mga kandidato. Yan po yung pangako ni Pangulong Duterte nung nagpunta kami ng Banateros dun sa nagkakantahan kami. 'Di ba? Naalala nyo, nagkakantahan kami si Pangulong Duterte nandun. Tapos doon niya sinabi na, oo, sige, Isko na rin ako, endorse ko si Isko. Kasi inilapit ko si Mocha doon tungkol doon sa District 3 niya. Okay? So nangako si Pangulong Duterte na pupunta siya sa District 3 para po ikampanya si Yorme, ikampanya ang siyempre si Mocha, at ikampanya po yung mga congressman na tumatakbo kay Yorme. Pinaplano na po namin yun. At yun po ang talagang organizer nun ay yung Duterte team. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Pag si Pangulong Duterte pupunta sa isang event, etong Duterte team ang kausap niya. Yun lang po ang authorized na tao na para mag-set, pupunta si Pangulong Duterte dyan. So ito ang mga protocol, ito ang kailangan. Duterte team po yan. The rest, hindi ko sinasabing hindi maka-Duterte, hindi yung po ang punto ko. The rest, mga umuusbong-usbong na group na lang. Okay? Na nagjo-join force with PDP, Maisog, Duterte team, kahit yung KOJC, yan ay mga organizer na nagsasama-sama na. But the main organizer is not, the main para mag-represent kay Pangulong Duterte ay hindi ho yung iba-ibang organizer. So anong ibig ko sabihin? Dito kasi ini-establish nila na basta rally for Duterte, gustong pabagsakin si Marcos. Ito yung ini-establish nitong dalawang to.
Kaya nga sinasabi dito ni Pebbles Talakera, hindi sila yung nag-organize sa ganito sa mga rally pati sa liwasan. Yan ang ini-establish nila ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang